Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Akala niya isang gabi lang yon. Siya naman di man lang maalala ang nangyari, pero ang tadhana kailanman hindi nakakalimot. Matapos mahuling nagtataksil ang kanyang kasintahan, nilunod ni Celeste ang kanyang bigati sa piling ng isang estranghero. Isang gabi ng pagsasaluhan na hindi niya inaasahang mauulit pa. Hanggang sa makalipas ang 6 na taon, dahil sa matinding pangangailangan ng trabaho, natagpuan niya ang sarili sa harap ng kanyang bagong boss, si Sebastian Williams. Malamig, makapangyarihan at walang kamalay-malay na siya ang ama ng anak nito. Di niya maalala ang gabing yon pero may kakaiba kay Celeste na tila humihila sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Habang muling nag-aalab ang pagnanasa at nanganib mabunyag ang mga lihim, muling umusbo ang pag-ibig ngunit ang katotohanan palaging may kapalit. Nang wasakin ng pagtataksil ang kanilang marupok na ugnayan at muling sumulpot ang panganib mula sa nakaraan, napilitan sina Celeste at Sebastian na harapin lahat ng nawala sa kanila at ang lahat ng maaari pang mawala sa kanila ng tuluyan. Ang gabi kasing dilim ng hinaharap na nakikita ni Celeste para sa sarili. Sa ilalim ng nagngangalit na ulan sa Maynila, mabilis siya naglalakad sa bangketa, hindi pansin ang basang-basa niyang damit at ang lamig na dumuot hanggang sa kanyang mga buto. Mas matindi ang lamig at sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Kagagaling niya lang sa apartment ng kanyang kasintahan na si Jacob, ang lalaking akala niya siyang makakasama habang buhay. Ang lalaking pinaglaanan niya ng 6 na taon ng kanyang buhay ay nahuli niya sa akto, may kalong na ibang babae sa mismong kamang pinagsaluhan nila. "Patawarin mo ko, Celeste, hindi ko sinasadya," ang huling salitang narinig niya bago niya sinalubong ang ulan. Upang lunurin ang tindi ng pighati at takasan ang realidad, pumasok si Celeste sa isang marangyang bar sa loob ng isang 5 belyang hotel na nakatago sa syudad. Di siya sanay sa ganong karangyang lugar, ngunit sa mga sandaling iyon wala siyang pakialam. Umupo siya sa counter at sunod-sunod na umorder ng matatapang na alak. Sa kabilang dulo ng counter, isang lalaki ang tahimik ding naglalagay ng lason sa sarili niyang sistema, si Sebastian Williams. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at bilyon-bilyong ari-arian, ang gabing yon ay isa sa pinakamadilim para sa kanya. Kalilibing lang ng kanyang ama at ang mga buwitre sa kanilang kumpanya, kabilang ang sarili niyang kapatid sa ama, ay pilit siyang binabagsak. Bahagyang lumaray ang tingin ni Sebastian at napadako sa babaeng nasa tabi niya, si Celeste. Magulo ang buhok nito, basang-basa at may mga luhang patuloy na umaagos sa pisngi habang hawak ang baso ng tekila. May kung ano sa emosyon ng babae na sumasalamin sa sarili niyang pagkabigo at galit sa mundo. Masamang umiinom na nag-iisa kapag ganyan ang bigat na dinadala mo. Malamig ngunit malalim ang boses na saad ni Sebastian. Lumingon si Celeste. Dahil sa impluwensya ng alak, hindi niya na nakita ang panganib sa mukha ng estranghero. Ang nakita lang niya ay pares ng mga mata na kasing dilim ng gabi, ngunit may bahid ng parehong sakit na nararamdaman niya. "Wala na akong kasama. Iniwan na niya ako," bulong na Celeste, tuluyang nawala ng kontrol sa emosyon. Di alam na Sebastian kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na protektahan at aliwin ng isang estranghero. Inawakan niya ang kamay ni Celeste na nakapatong sa bar. Ang simpleng ugnayan na iyon ay tila nagpadaloy ng kuryente sa kanilang dalawa. "Kung gayon magsama tayong dalawa na nakalimot ngayong gabi," seryosong sagot ni Sebastian. Sa pagitan ng kalasingan, pighati at nag-aalab na atraksyon na hindi nila maipaliwanag, natagpuan ni na Celeste at Sebastian ang kanilang mga sarili sa marangyang penthouse suite sa itaas ng hotel. Walang mga pangalan, walang mga tanong tungkol sa nakaraan at walang pangako para sa kinabukasan. Sa ibabaw ng malambot na kama, hinalikan ni Sebastian si Celeste na tila ba ito lang ang makakapagligtas sa kanya sa pagkalunod. At si Celeste naman, sa piling ng estrangherong ito ay panandali ang nakalimot sa sakit ng pagtataksil. Isang gabi ng nag-aalam na pagsasama ang naganap. Isang gabing puno ng pagnanasa na sumunog sa lahat ng kanilang takot at pag-aalinlangan.
Ngunit bago pa sumikat ang araw, nagising si Celeste. Hilong-hilo pa rin at binalot na matinding hiya sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang natutulog na lalaki sa kanyang tabi. Hindi niya to kilala. Natatakot sa pwedeng mangyari, nagmamadali niyang sinuot ang kanyang mga damit at mabilis lumabas ng silid. Iniwan ang estranghero ng walang anumang bakas. Nang magising si Sebastian, ilang oras ang nakakalipas, malamig na ang kabilang panig ng kama. Hinanap ng kanyang mga mata ang babaeng nagbigay sa kanya ng kakaibang pakaramdam, ngunit wala ito roon. Dahil sa tindi ng alak na ininom niya kagabi, hindi niya na matandaan ng malinaw ang mukha nito maliban sa bango ng balat nito at ang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Akala ni Celeste ang gabing yon ay isang pagkakamali lang ng nakaraan na madali niyang mabubura sa kanyang alaala. Ngunit ang hindi niya alam ang gabing yon ang babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. 6 na taon. Ganito kabilis tumakbo ang panahon. Ngunit para kay Celeste, bawat araw sa nakalipas na 6 na taon ay isang patunay ng kanyang katatagan. Ang gabing akala niya ay magiging isang madilim na alaala lamang ng kanyang kabiguan kay Jacob ay nag-iwan ng isang regalo. Isang regalong hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Hindi lang isa, kundi 2 anghel ang ipinagkalob sa kanya ng tadhana. Ang kambal na sina Leo at Luna. "Mama, tingnan mo si Leo. Ayaw niyang ibalik ang robot ko?" Sumbong ng 6 na taong gulang na si Luna habang nakapamewang sa gitna ng kanilang maliit na sala. May suot tong pink na headboard at bakas sa mukha ang pagiging madaldal. "Di naman to sa'yo, Luna. Kay kuya to, hiniram mo lang kaya?" Sagot ng kakambal nitong si Leo. Kung si Luna masiyahin at malikot, si Leo naman seryoso, matalino at may maturity na hindi pang karaniwan sa isang bata. Napatigil sa Celeste sa pagtiklop ng mga damit at napangiti habang nakatingin sa dalawa. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mukha ng mga anak, lalo na si Leo, di niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Habang lumalaki ang mga to unti-unti, nawawala ang pagkakahawig ng mga bata sa kanya. Si Leo may matangos na ilong, makakapal na kilay at mga matang mistulang gabi ang dilim. Mga katangi ang alam niyang nakuha ng bata sa estrangherong nakasama niya sa loob ng isang gabi, 6 na taon nang nakakalipas. Isang gabi na kahit kailan hindi niya nagawang makalimutan. "Oh, dahan-dahan lang kayong dalawa, Luna. Huwag masyadong tumakbo. Alam mo namang bawal kang mapagod ng husto." Malambing na paalala ni Celeste, sabay lapit sa mga anak upang mamagitan. Natahimik ang dalawa, agad na yumakap sa kanyang binti. Si Luna ay pinanganak na may mahinang puso o isang congenital heart defect. Bagamat masigla to sa pangkalahatan, madali itong hingalin at nangangailangan ng regular na gamutan at check-up. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit gabi-gabi halos hindi makatulog si Celeste sa pag-aalala. Nitong nakarang linggo, natanggal si Celeste sa kanyang trabaho bilang clerk sa isang maliit na kumpanya dahil nagbawas sila ng mga tauhan. Ngayon, paubos na ang kanyang ipon at ang huling reseta ng gamot ni Luna ay kailangan ng mabili sa susunod na linggo. "Mama, gutom na po si Luna," bulong ni Leo habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Tila nararamdaman ang bigat na dinadala ng ina. "Sige na, maghugas na kayo ng kamay. Nagluto si Mama ng paborito ninyong sopas," sagot ni Celeste. Pinipilit na pasiglahin ang kanyang dibdib habang naghahanap ng mga bakanting trabaho sa mga job portal. Kailangan niya ng trabaho na may malaking sahod at magandang health insurance para sa kanyang mga anak. Sa kalagitnaan ng pagsascroll, isang post ang pumukaw sa kanyang pansin. Wanted, Executive Assistant to the CEO. Company, Williams Enterprises. Salary, high salary with premium family healthcare benefits. Requirements, highly organized, resilient, and can work under extreme pressure. Nanlaki ang mga mata ni Celeste nang mabasa ang nakalaang sahod at ang medical benefits. Sapat na sapat yon para sa operasyon ng posibleng kailanganin ni Luna sa hinaharap. Williams Enterprises. Pag-uulit niya sa pangalan ng kumpanya. Isa itong dambuhalang korporasyon na nagmamay-ari ng mga hotel, real estate at mga shipping lines sa buong Asia. Alam niyang mahigpit ang screening dito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang anak ang nakataya.
Agad niyang inayos ang kanyang resume at ipinadala ito sa email ng kumpanya. Bago isara ang laptop, tiningnan niya ang natutulog na kambal at hinaplos ang pisngi nito. Gagawin ni Mama ang lahat, mga anak, lahat, bulong niya sa dilim. Hindi alam ni Celeste na ang pagpindot niya ng send button ng kanyang application ay ang unang hakbang ng tadhana upang pagtagpuin ang mga landas ng pinuputol ng nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Celeste habang inaayos ang laylayan ng kanyang suot na simpleng black blazer sa loob ng elevator. Narinig niya narating ang ika-14 na palapag ang executive floor ng Williams Enterprises. Matapos maipasang 3 magkakasunod na pagsusulit at paunang interview sa HR nung nakarang mga araw, ay ito na ang huling yugto, ang harapang panayam sa mismong CEO. Ms. Celeste Sanchez, tawag ng isang sekretarya na nasa labas sa isang malaking double door na gawa sa mamahaling kahoy. Opo, ako po, sagot ni Celeste. Pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pumasok ka na. Kanina ka pa inaantay ng CEO. Good luck, kailangan mo yan. Bulong ng sekretarya na may halong simpatya na tila ba papasok si Celeste sa lungga ng isang leon. Huminga na malalim si Celeste, pinihit ang hawakan ng pinto at dahan-dahan pumasok. Ang opisina ay napakalawak at napapaligiran ng mga glass wall na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Sa gitna ng silid may isang malaking mahogany desk. Nakatalikod ang dambuhalang civil chair, nakaharap sa bintana at tanging ang usok ng mamahaling sigarilyo at aura na matinding otoridad ang nararamdaman sa loob ng silid. Good morning, sir. I'm Celeste Sanchez, applicant for the executive assistant position. Formal at may paggalang na pakilala ni Celeste. Sandaling naghari ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang segundo na tila ba 1 taon para kay Celeste, dahan-dahang umikot ang civil chair. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tinawala ng hangin ang buong silid, parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Celeste. Ang lalaking nakaupo sa harap niya, ang makapangyarihang CEO ng Williams Enterprises ay walang iba kundi ang estranghero 6 na taon nang nakakalipas. Ang matatalas na panga, ang perpektong hubog ng ilong at ang mga matang kasing dilim ng gabi na hindi niya malilimutan dahil nakikita niya ito gabi-gabi sa kanyang anak na si Leo. Siya si Sebastian Williams. Nabitawan ni Celeste ang hawak ng folder dahil lalo pang magkalat ang ilang kopya ng kanyang resume sa sahig. Sir, nauutal na sambit niya. Binalot ng matinding takot. Kilala kaya niya ako? Alala ba niya ang gabing yon? Ang nag-uunahang tanong sa kanyang isipan. Tumingin si Sebastian sa mga nagkalat na papel bago dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin kay Celeste. Malamig ang kanyang mga mata, walang kahit anong emosyon, walang bakas ng pagkilala at walang init. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero lamang na nagkalat sa unang araw ng interview. Masyado kang lampa para sa isang nagnanais maging assistant ko, Ms. Sanchez. Malamig at baritono ang boses na saan ni Sebastian. Tumayo ito. Ang kanyang matangkad at matikas na pangangatawan nagdulot na matinding presensya na nagpaliit kay Celeste. Agad na lumuhod si Celeste para pulutin ang mga papel. Patawad po, sir. Kinabahan lang po. Mabilis na paumanhin niya habang pilit tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Lumapit si Sebastian at huminto sa harap niya. Tiningnan ito ang resume na hawak na Celeste. May kung ano sa bango ng babae, isang pamilyar na amoy ng banilya at ulan. Ang biglang humila sa natutulog na bahagi ng memorya ni Sebastian. Kumunot ang kanyang noo. Pakiramdam niya nakita niya na ang mga matang ito, ang mga labing ito, ngunit hindi niya matandaan kung saan o kailan. Dahil sa tindi ng alak at trauma, 6 na taon nang nakakalipas, ang mukha ng babae sa bar ay nananatiling isang malabong anino sa kanyang isipan. I've read your resume. Your credentials are average, but the HR manager says you have the highest score in problem solving and stress tolerance. Sabi ni Sebastian habang bumabalik sa kanyang upuan. Kailangan ko ng isang tao na kayang sumabay sa schedule ko, hindi iyakin at walang idadahilan pagdating sa trabaho. Kaya ko po, sir. Gagawin ko pong lahat. Determinadong sagot ni Celeste. Nilunod ang kanyang takot. Iniisip niya si Luna. Ang sakit nito. Kahit maging boss niyang ama ng kanyang mga anak, paninindigan niya para sa kinabukasan ng kambal. Tinitigan siya ng matagal na Sebastian, tila kinikilatis ang bawat galaw niya.
Ang kakaibang atraksyon at pamilyar na pakiramdam patuloy na gumugulo sa bilyonaryo, ngunit agad niya itong iwinaksi bilang isang simpleng imahinasyon. "You're hired, Miss Sanchez. You will start immediately today. Don't make me regret this." Banta ng malamig na boses ni Sebastian. "Thank you, sir. Hindi po kayo magsisisi," sagot ni Celeste. Habang lumalabas ng silid si Celeste, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ligtas siya. Hindi siya naaalala ni Sebastian. Ngunit habang tinitingnan niya ang pintuan ng opisina nito, alam niyang nagsisimula pa lamang ang totoong laban. Nagtatrabaho na siya para sa lalaking nagmamay-ari ng kalahati ng puso ng kanyang mga anak. At ang lihim na yon dapat manatiling nakatago habang buhay. 3 linggo nang lumipas mula nang magsimulang magtrabaho si Celeste bilang executive assistant ni Sebastian. Sa loob ng mga linggong yon, pakiramdam niya, palagi siyang naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Si Sebastian ay isang perfectionist, bugnutin at walang pakialam sa emosyon ng iba kapag trabahong pinag-uusapan. Ngunit para kay Celeste, lahat ng pagod ay napapawi tuwing uuwi siya sa kanyang munting apartment at makikita ang ngiti ni Leo at Luna. Dahil sa magandang paunang sweldo at allowance mula sa kumpanya, nabili niya na mga mamahaling gamot ni Luna. At unti-unti nang nagkakaroon ng laman ang kanilang lamesa. "Miss Sanchez, ang kape ko." Ang malamig at baritonong boses ni Sebastian mula sa intercom ang nagpabalik kay Celeste sa realidad. Agad niyang binuhat ang tasa ng mainit na black coffee na walang asukal, sakto sa kung paano to gustuhin ng kanyang boss, at pumasok sa opisina nito. "Here is your coffee, sir." Malambing ngunit formal na saad ni Celeste habang maingat na ipinapatong ang tasa sa ibabaw ng lamesa nito. Nakatutok ang mga mata ni Sebastian sa kanyang laptop habang mabilis na nagtatype. Ngunit nang maipatong ni Celeste ang tasa, sabay na inabot ni Sebastian na isang folder na kailangan itong pirmahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkadikit ang kanilang mga balat. Ang likod ng mga daliri ni Sebastian ay sumalubong sa palad ni Celeste. Pareho silang parang napaso, isang malakas na kuryente ng atraksyon ang biglang dumaloy sa pagitan nilang dalawa. Mabilis na paatras si Celeste, habang sa Sebastian naman napatigil sa pagtatype at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Tinitigan na Sebastian si Celeste, may kakaiba sa assistant niyang ito. Sa nakalipas sa 3 linggo, napansin niya na iba to sa mga nakarang babaeng nagtrabaho para sa kanya. Ang mga nakaraan laging nagmamark up ng makapal, nagsusuot ng maikling palda at gumagawa ng paraan para mapansin siya. Ngunit si Celeste, simple lang ito. Palaging nakapusod ang buhok, maayos ang pananamit, at ang mga mata ay tutok lang palagi sa mga gawain. Ngunit tuwing malapit to sa kanya, may kakaibang pakiramdam na gumigising sa sistema ni Sebastian. Ang bango nito, ang amoy ng banilyang hinaluan ng sariwang ulan, ay patuloy na nagpapagulo sa kanyang isipan. Pakiramdam niya may isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit pinapaalala ng presensya ni Celeste, ngunit tuwing susubukan niyang alalahanin kung ano yon, sumasakit lang kanyang ulo. "Is there anything else, sir?" Basag ni Celeste sa katahimikan. Pilit tinatago ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Natatakot siya na baka may mahalata si Sebastian sa kanyang mga kinikilos. Pinikit ni Sebastian ang kanyang mga mata ng sandali bago muling tumingin kay Celeste ng may seryosong ekspresyon. "Nothing, Miss Sanchez. Just make sure the financial reports for the board meeting tomorrow are complete at ayusin mong schedule ko sa Biyernes. May mahalaga kang aasikasuhin." "Noted, sir." Sagot ni Celeste bago mabilis na tumalikod para lumabas. Habang naglalakad si Celeste palabas, hindi niya alam na nakasunod ang tingin ni Sebastian sa kanya. Hinawakan ng bilyonaryo ang kanyang sentido. Bakit gano'n na lamang epekto sa kanya na isang simpleng pagkakadikit ng kanilang mga balat? Bakit tila may humihila sa kanyang lumapit dito? Isang bagay na hindi niya maipaliwanag gamit ang lohika. Samantala, sa labas ng opisina, napasandal sa Celeste sa kanyang mesa at napahawak sa kanyang nag-aalab na mga pisngi. Ang atraksyon na pilit niyang tinutumba, unti-unting muling nag-aalab. Makapangyarihan at kahali-halina pa rin sa Sebastian tulad ng gabing yon, 6 na taon nang nakakalipas. "Huwag, Celeste, huwag mong kakalimutan kung bakit ka nandito," bulong niya sa sarili.
Nandito siya para sa kanyang kambal at ang pagpapadala sa kakaibang atraksyong ito ay isang panganib na maaari niyang ikapahamak kapag nabunyag ang katotohanan. Araw ng Sabado, dahil walang pasok sa opisina, minabuti ni Celeste na dalhin ang kambal sa isang malaking mall sa Makati. Katatanggap niya ng kanyang unang buong sweldo at nais niyang ipasyal ang mga bata bilang regalo sa kanilang mabuting pag-uugali. Mama, gusto ko po ng ice cream. Masayang tili ni Luna habang hila-hila ang kanang kamay ni Celeste. Kulay rosas ang suot nitong bestida at tila walang bakas ng sakit sa kanyang masiglang mukha ngayon. Sige, bibili tayo. Pero magdahan-dahan ka sa pagtakbo ha? Paalala ni Celeste. Sa kanyang kaliwang kamay naman hawak niya si Leo na tahimik lang na nagmamasid sa paligid habang hawak ang isang maliit na notebook kung saan to nagdodrawing ng mga sasakyan. Habang naglalakad sila patungo sa ice cream parlor, biglang nakakita si Leo na isang malaking display ng mga die-cast model car sa tapat ng isang toy store. Sa sobrang pagkamangha na bitawan ng bata ang kamay ni Celeste at patakbong lumapit doon. Leo, huwag kang tumakbo! Tawag ni Celeste, ngunit huli na. Sa mabilis na pag-ikot ni Leo sa kanto ng pasilyo, hindi nito napansin ang isang matangkad na lalaking naglalakad habang may hawak na tasa ng mainit na kape at may kausap sa telepono. BFF! Malakas na nabangga ni Leo ang binti ng lalaki. Dahil dito natapon ng hawak itong kape sa mamahaling gray suit nito at nalaglag naman sa sahig ang hawak na notebook ng bata. Leo! Sigaw ni Celeste na humahangos habang hila si Luna. What the? Lumingon ang lalaki na may bakas na matinding inis sa mukha. Binaba nitong kanyang telepono at tiningnan ang kanyang basang suit bago ibinaling ang matatalas na mata sa bata. Si Sebastian Williams, nagkataon na merong mahalagang business meeting ito sa mga restaurant sa loob ng mall na iyon. Napatigil si Sebastian. Ang galit na sana ay isusumbat niya sa bata ay biglang napawi at napalitan ng isang matinding pagkagulat. Tumingin siya sa batang lalaki na nasa kanyang paanan. Ang bata nakatingin din sa kanya ng diretso, walang takot kundi may halong pag-uusisa. Nang sandaling yon, tila ba tumigil ang paghinga ni Sebastian. Ang matatayog na panga ng bata, ang hugis ng mga labi nito at ang mga matang kasing dilim ng gabi. Ang mukha ng batang to ay tila replika ng sarili niyang mga larawan nung 6 na taong gulang pa lamang siya. Isang pamilyar na mukha na tila nakatingin sa kanya mula sa isang salamin ng nakaraan. Kuya, sorry po sa suit ninyo. Formal na saad ni Leo sa bayo ko para pulutin ang kanyang notebook. Ngunit hindi nito inalis ang paningin sa mukha ni Sebastian. Sir, patawad po. Naku, pasensya na po talaga. Humahangos na lumapit si Celeste at agad na lumuhod sa harap ni Leo upang suriin kung nasaktan ng anak. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin para humingi ng paumanhin sa lalaki, tila ba binuhusan siya ng malamig na tubig. Miss Sanchez? Kunot noong saad ni Sebastian. Gulat na makita ang kanyang assistant sa ganong sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Celeste, ang kanyang buong katawan binalot na matinding kaba. Narito si Sebastian, ang ama ng kanyang mga anak, at nakatayo to sa harap mismo ni Leo, ang batang nagtataglay ng bawat anggulo ng mukha nito. Sir Sebastian, nauutal na sulyap ni Celeste. Agad niyang hinila si Leo sa kanyang likuran, pilit tinatago ang bata mula sa mapanuring mga mata ng bilyonaryo. Patawad po talaga, sir. Hindi po tumitingin ang anak ko sa dinaraanan niya. Babayaran ko na lang po ang pagpapalaba ng suit ninyo. Sila ang mga anak mo? Tanong na Sebastian. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagdududa. Binaba niyang tingin kay Luna na nakakapit sa binti ni Celeste at muli kay Leo na nakasilip pula sa likod ng ina. May kung anong puwersa sa kanyang dibdib ang biglang sumikip. Ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya tuwing kasama sa Celeste ay biglang nadoble na makita niya mga batang ito, lalo na ang batang lalaki na tila ba may invisible na tali na humihila sa kanya para yakapin ito. Opo, sir, sila ang mga anak ko, sagot na Celeste. Halos di na makahinga sa tindi ng takot na baka mapansin ni Sebastian ang katotohanan. Kailangan na po naming umalis, sir, pasensya na po ulit. Mabilis na binuhat ni Celeste si Luna at hinawakan na mahigpit ang kamay ni Leo upang magmadaling lumakad palayo.
Naiwang nakatayo si Sebastian sa gitna ng pasilyo. Hindi niya pinapansin ang mansa ng kape sa kanyang suit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa papalayong figura ni Celeste at ng kambal. Sa kanyang isipan paulit-ulit nang naglalaro ang mukha ni Leo. Bakit naman ganon na lamang ang pagkakahawig ng bata sa kanya? Isang malaking katanungan ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang pagdududa na alam niyang hindi niya matatahimik hanggat hindi namamalayan ang buong katotohanan. Di na nagawang tapusin ni Celeste ang pamasyal nila ng kambal. Sa loob ng taxi pauwi sa kanilang apartment, yakap-yakap niya ang natutulog na si Luna habang ang kanang kamay naman niya ay mahigpit na nakahawak sa malamig na kamay ni Leo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Sebastian. Ang pagkabigla, ang pagdududa at ang matagal na pagtitig nito sa mukha ng kanyang anak. Napansin kaya niya? Imposibleng hindi niya nakita ang pagkakahawig nila sa isip ni Celeste habang ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng tibok. Mama, galit ba si boss mo? Biglang basag ni Leo sa katahimikan. Nakatingin ang bata sa bintana, ngunit baka sa mukha nito ang malalim na pag-iisip na hindi angkop sa isang 6 na taong gulang. Napatigil sa Celeste, hinaplos ang buhok ng anak. Hindi anak, nabigla lang kasi natapon ng kape niya. Bakit mo natanong? Kasi po, para siyang nakakita ng multo nung tumingin siya sa akin. Saka parang pamilyar po ang mukha niya, mama. Para nakita ko na siya sa panaginip ko. Inosente ngunit seryosong sagot ng bata. Sinalubong na Celeste ng tindi ng kaba ang kanyang dibdib. Di niya alam paano sasagutin ng anak. Paano niya sasabihin ng lalaking nabangga nito ay ang mismong ama na palagi nitong itinatanong bago matulog. Samantala, sa loob ng kanyang marangyang sasakyan, hindi rin mapakali si Sebastian. Kinansela niya ang kanyang natitirang mga appointment para sa araw na yon at nagpahatid, diretsong pauwi sa kanyang mansyon. Nakasandal siya sa backseat, hawak ang mansyadong suit, habang ang mukha ni Leo ay hindi mawala-wala sa kanyang paningin. Sinong ama ng mga batang yon? Tanong na Sebastian sa sarili. Naalala niyang impormasyon sa resume ni Celeste. Nakalagay doon na siya ay isang single mother. Walang pangalan ng asawa, walang kahit anong bakas na isang lalaki sa kanyang buhay, at ang edad ng kambal, 6 na taon. Biglang kumunot ang noon ni Sebastian nang may mapagtanto. 6 na taon na ang nakakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ama. Ang taon kung kailan dumaan siya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, at ang taon kung kailan siya nagkaroon ng isang gabi ng pagkalunod sa alak kasama isang estranghero sa penthouse ng hotel. Isang gabi na hindi niya maalala ang mukha ng babae dahil sa tindi ng kalasingan. Ngunit hindi niya malimutan ang kakaibang pakiramdam na iniwan ito sa kanyang sistema. Masyadong mabilis sa mga pangyayari para maging isang simpleng nagkataon lang. Bulong na Sebastian sa sarili habang tumitingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga panga ay nagdiim. May kakaibang atraksyon kay Celeste na tila humihila sa kanya, at ngayon naman ay ang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Kinabukasan, Lunes ng umaga, pumasok si Celeste sa opisina ng may mabigat na pakiramdam. Inaasahang magiging mailap o magtatanong sa Sebastian tungkol sa nangyari nung Sabado. Ngunit laking gulat niya nang buong araw siyang hindi kinausap nito, maliban na lang kung tungkol sa mga dokumento ng kumpanya. Gayon pa man, ramdam ni Celeste ang mga mata ni Sebastian na nakabantay sa bawat galaw niya. Tuwing mag-aabot siya ng kape o ng mga papeles, nararamdaman niya ang matatalas at mapanuring tingin ng bilyonaryo na tila ba binabasa bawat lihim na nakatago sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan ni Sebastian hindi nagpatahimik sa puso ni Celeste, bagkos itong nagdala na isang matinding uri ng takot. Ang katahimikan ng isang Williams ay hindi nangangahulugan na tapos na ang issue. Ito'y senyales na may pinaplano tong hindi niya inaasahan. Binalot ng dilim ang buong lungsod habang ang ulan ay malakas na sumasayaw sa mga glass wall ng Williams Enterprises. 9:00 na ng gabi, nakaalis na halos lahat ng empleyado sa executive floor maliban sa 2 tao sa loob ng CEO's office. Isang malaking merger ang pinaghahandaan ng kumpanya para sa susunod na linggo, kaya naman tambak ang mga dokumentong kailangan suriin. Ms. Sanchez, pakidala ang mga quarterly financial projections ng shipping division dito sa lamesa ko.
Malamig na utos ni Sebastian mula sa kanyang upuan. Baka sa mukha nito ang pagod. Nakaluwag na ang kanyang mamahaling korbata at nakatupi ang manggas ng kanyang puting polo. Ito na po, sir, sagot na Celeste habang nagmamadaling lumapit bitbit na makapal na binder. Dahil sa tindi ng pagod at antok, hindi niya napansin ang tumbler ng tubig na nasa gilid ng lamesa ni Sebastian. Kalabog! Sinalubong ng siko ni Celeste ang tumbler. Agad natapon ng malamig na tubig sa ibabaw ng mga mahahalagang dokumento na kasalukuyang binabasa ni Sebastian. Diyos ko, patawad po sir, patawad po! Hingal na saad ni Celeste, binalot ng matinding taranta. Agad niyang binitawan ang binder at kumuha ng tissue upang punasan ang basang mesa. Ano ba, Miss Sanchez? Be careful! Galit na butaw ni Sebastian habang tumatayo para iligtas sa mga papeles. Sa gitna ng taranta, sabay nilang inabot ang mga basang dokumento. Nagkaumpugan ng kanilang mga kamay at sa bilis ng pangyayari, nawalan ng balanse sa Celeste. Upang hindi tumatumba, mabilis na humawak sa Sebastian sa bewang ng dalaga at hinila ito pa itaas. Sa isang segundo, huminto ang mundo. Napasandal ang dibdib ni Celeste sa matikas na katawan ni Sebastian. Ang mukha nila pulgada na lamang ang distansya mula sa isa't isa. Nararamdaman ni Celeste ang maingat na hininga ni Sebastian sa kanyang mukha, habang sa Sebastian naman ay nalunod sa matinding bango ng banilya at ulan na nagmumula sa leeg ni Celeste. Ang 3 linggong tensyon, ang pamilya na atraksyon at ang nag-aalab na pagnanasa na 6 na taong itinago ay tila sumabog sa sandaling iyon. Tumingin si Sebastian sa nanginginig ng mga labi ni Celeste. Ang lohika ng bilyonaryo tuluyang naglaho, pinalitan na isang primitive na pangangailangan. Binaba ni Sebastian ang kanyang mukha, marahang nilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Celeste. Nanlaki ang mga mata ni Celeste ngunit ang kanyang katawan hindi sumunod sa kanyang isip. Ang halik na iyon ay hindi malamig. Ito ay nag-aalab, puno ng pangungulila at pagnanasa na tila ba binuhat silang dalawa pabalik sa penthouse suite 6 na taon na ang nakakalipas. Napakapit si Celeste sa balikat ni Sebastian habang lumalalim ang halik nito. Binubuhay ang bawat natutulog na bahagi ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng sarap biglang sumagi sa isip ni Celeste ang mukha ng kanyang kambal. Sina Leo at si Luna, ang katotohanang sa Sebastian ng kanilang ama at ang boss niya ito nagpabalik sa kanya sa realidad. Gamit ang natitirang lakas, marahas na tinulak na Celeste si Sebastian palayo. Hingal na hingal sa Celeste, ang kanyang mga labi namumula at ang kanyang mga mata puno ng takot at luha. Sir, hindi to tama. Patawad po, nauutal niyang saad habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumingin si Sebastian sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at puno ng nagtutunggaliang emosyon. Galit, pagkalito at matinding pagnanasa. Celeste, bulong nito. Ang unang pagkakataon na tinawag nito sa kanyang unang pangalan ng walang formalidad. Aalis na po ako, sir. Tapos na naman po ang mga kailangan gawin. Mabilis na saad ni Celeste. Hindi niya na hinintay ang sagot ng bilyonaryo. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at patakbong lumabas ng opisina. Iniwan si Sebastian na nakatayo sa dilim. Napahawak si Sebastian sa kanyang sariling mga labi. Ang lasa ni Celeste, ang bango nito habang hinahalikan niya ito. Sigurado na siya ngayon. Ang assistant niya at ang estrangherong babae na hindi niya makalimutan sa bar, 6 na taon nang kakalipas sa isang tao lamang. Di nakatulog si Sebastian ng gabing yon. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang lasa ng mga labi ni Celeste at ang bango nito na tila lason na tuluyang sumakop sa kanyang sistema. Ngayong sigurado na siyang si Celeste nga ang babae sa kanyang nakaraan, may isang mas malaking palaisipan ang kailangan niyang lutasin, ang totoong pagkakakilanlan ng kambal. Alas 7 pa lang ng umaga, nasa opisina na si Sebastian. Agad niyang tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang personal investigator at head ng security ng Williams Enterprises na si Gabriel. Sir, ano pong maipaglilingkod ko? Formal na tanong ni Gabriel pagkapasok sa opisina. Gusto kong imbestigahan mo lahat ng tungkol kay Celeste Sanchez. Malamig at seryosong utos si Sebastian habang nakatingin sa labas ng bintana.
Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay niya, 6 na taon nang nakakalipas. Kung anong bar ang pinuntahan niya nung gabing pumanaw ang ama ko, sinong nakasama niya at ang mga eksaktong petsa ng kapanganakan ng kanyang mga anak. Masusunod po, sir. Ibibigay ko ang ulat sa inyo sa lalong madaling panahon. Sagot ni Gabriel bago mabilis na lumabas. Samantala, pumasok si Celeste na may mabigat na hakbang at malalalim na eye bags. Di niya alam kung paano haharapin si Sebastian matapos ang nangyaring halik kagabi. Inaasahan niya na baka sibakin na siya nito sa trabaho o kaya naman maging mas malamig ang pakikitungo nito. Ngunit laking gulat niya nang bigyan siya ni Sebastian isang tambak na lab work at mga dokumentong kailangan i-deliver sa kabilang building. Gawin mo to. Sa labas ng floor ko ngayon, Miss Sanchez. Ayoko makakita ng istorbo rito. Malamig na saad ni Sebastian. Hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Nasaktan si Celeste sa malamig na trato nito, ngunit naisip niyang mas mabuti na ito upang makalayo muna siya sa presensya ng lalaki. Habang abala si Celeste sa labas, mabilis kumilos si Gabriel. Dahil sa kapangyarihan at impluwensya ng pamilya Williams, di nahirapan ng investigador na pasukin ang records ng ospital kung saan pinanganak ang kambal. Pati na rin kuha ng mga lumang CCTV ng hotel, 6 na taon na ang nakalipas na nooy itinago ng management. Alas 4 ng hapon nang bumalik si Gabriel sa opisina ni Sebastian, may dalang isang makapal na brown envelope. Sir, narito na ang mga nakuha kong impormasyon, saad ni Gabriel habang inilalapag ang envelope sa lamesa. Agad binuksan ni Sebastian ang envelope at binasa ang mga dokumento. Habang nagbabasa, unti-unti nanlaki ang kanyang mga mata at nagtiim ang kanyang mga mata. Ayon sa ulat, 6 na taon nang nakakalipas. Sakto sa gabi ng pagpano ng kanyang ama, pumasok si Celeste sa bar ng hotel matapos mahuli ang pakikipagtaksilan ng kasintahan nitong si Jacob. Nakalagay din sa logbook ng Hotel Penthouse na isang babaeng tugma sa deskripsyon ni Celeste ang nababas ng silid ni Sebastian bago sumikat ang araw. Ngunit ang nagpatigil ng tibok ng puso ni Sebastian ay ang kasunod na dokumento. Ang birth certificate ni Leo at Luna Sanchez. Ang petsa ng kapanganakan ng kambal, saktong 9 na buwan matapos ang gabing magkasama sila sa penthouse. Sila ang mga anak ko. Nanginginig ang boses na bulong ni Sebastian habang nakatitig sa nakalakip na litrato ni Leo. Ngayong hawak na niya mga ebidensya, malinaw na sa kanya kung bakit gano'n na lamang pagkakahawig sa kanya ng bata. Naramdaman ni Sebastian na magkahalong galit, pananabik at matinding emosyon sa kanyang dibdib. Galit dahil itinago sa kanya na Celeste ang katotohanan na meron siyang mga anak. Ngunit labis na pananabik dahil ang kambal na unti-unting napapalapit sa kanyang puso ay dugo at laman niya. Gabriel, ihanda mo ang sasakyan. Utos na Sebastian habang tumatayo at isinusuot ang kanyang coat. Madilim ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Oras na para tapusin ni Celeste ang mga lihim na ito. Miss Sanchez, pumasok ka sa opisina ngayon din. Malamig, mariin at walang puwang para sa anumang pagtanggi ang boses ni Sebastian na umalingaw-ngaw sa intercom. Napalunok si Celeste. Buong araw niyang iniiwasan ang titig ng bilyonaryo, ngunit alam niya, hindi niya ito matatakasan habang buhay. Inayos niya ang kanyang sarili. Pagpasok niya, laking gulat niya nang marinig ang mabilis na paglock ng pinto sa kanyang likuran. Si Sebastian ay nakatayo sa tapat ng glass wall, nakatarikod sa kanya. Ang buong silid binalat na isang mabigat at nakatutuloy na katahimikan. Sir, may kailangan po ba kayo ipapirma? Hanggang kailan mabalak magsinungaling sa akin, Celeste? Mabilis sumarap si Sebastian. Ang kanyang mga matang dati malamig lang, nag-aalam ngayon sa galit, sakit at matinding emosyon. Humakbang siya papalapit kay Celeste na tila isang leon handang sumila. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? Hindi ko po kayo maintindihan. Pilit na pagkakaila ni Celeste bagamat ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manginig sa takot. Nilapag ni Sebastian sa ibabaw ng lamesa ang makapal na brown envelope.
Lumabas mula raw ng mga litrato ng kuha sa CCTV, 6 na taon nang nakakalipas. Ang ulat ng investigador, ang kopya ng birth certificate ni Leo at Luna at ang isang pirasong puting papel na naglalaman ng DNA test result. Huwag mo na akong lokohin. Palihim kong kinuwang hibla ng buhok ni Leo nung nakarang araw nang magkausap kami sa lobby. Galit na asek ni Sebastian. Ang kanyang boses may panginginig ng matinding hapis. 99.9% probability of paternity. Sila ang mga anak ko, Celeste. Ako ang ama ng kambal. Tila gumuho ang mundo na Celeste sa kanyang kinatatayuan. Napakapit siya sa gilid ng silya upang hindi matumba. Ang lihim na pilit niyang binaon sa limot. Ang katotohanang pilit niyang tinago para sa kaligtasan ng kanyang mga anak ay hayagan ng nakalatag sa kanilang pagitan. Bakit? Lumapit palalo si Sebastian. Hinawakan niya magkabilang balikat na Celeste. Di marahas ngunit mahigpit. Bakit mo pinagkait sa akin ng mga anak ko? 6 na taon, Celeste. 6 na taon akong walang kamalay-malay na may dugo at laman na lumalaki sa mundong ito. Ganun ka ba kawalang puso? Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Celeste tuloy nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Marahas niyang tinabig ang mga kamay ni Sebastian na tumingin dito ng diretsyo. Puro ng sumbat ang kanyang mga mata. Wala akong puso? Sebastian, nung gumingon estranghero ka. Hindi ko alam ang pangalan mo, hindi ko alam kung sino ka. Sigaw na Celeste sa gitna ng iyak. Nung nalaman kong buntis ako, natakot ako. Isang mahirap na babae lang akong niloko ng ex-boyfriend. Kung binalikan ba kita noon at sinabing bilyonaryo ang ama ng dinadala ko, paniniwalaan mo ba ako? Napatigil sa Sebastian, natigilan sa hagulgol ng dalaga. Iisipin mo lang na isa akong gold digger na nag-iimbento ng kwento para perahan ka. Patuloy na Celeste habang sapong kanyang dibdib na halos ikasira ng kanyang paghinga. Mag-isa kong tinaguyod sina Leo at Luna. Nung nag-aagaw buhay si Luna dahil sa sakit niya sa puso, nasaan ka? Wala. Kaya wag mo kong susumbatan na ipinagkait ko sila sa'yo dahil ginawa ko lang sa tingin ko'y makakabuti para sa mga anak ko. Ang galit sa dibdib ni Sebastian biglang napalta ng matinding guilt at habang nang makita ang labis sa pagdurusa ng Celeste, bawat salita ng dalaga ay tila sampal sa kanyang pagiging makapangyarihan. Tama ito. Kung lumapit ito sa kanya 6 na taon nang nakakalipas, malamang tinaboy niya ito dahil sa tindi ng kanyang pagiging mapagmalasakit at mapagduda sa mga taong nakapaligid sa kanyang kayamanan. Dahan-dahang binaba na si Sebastian ang kanyang depensa. Tiningnan niya si Celeste na ngayon nakaluhod na sa sahig habang umiiyak ng walang patid. Humakbang siya papalapit, lumuhod din sa harap nito, at sa unang pagkakataon binalot niya ang nanginginig na katawan ni Celeste sa isang mahigpit at protective na yakap. Patawad, bulong na Sebastian sa buhok ng dalaga, habang ang sarili niyang mga mata ay nagbabadyang luha na hindi niya matapos-tapos mapigilan. Patawad, Celeste, pero nandito na ako ngayon. Hindi ko na kayo iiwan. Nanatiling tahimik ang silid matapos ang bagyong dumaan sa kanilang pagitan. Unti-unting kumalma ang pag-iyak ni Celeste, ngunit nanatili ang bigat sa kanyang dibdib habang nakaupo sa sofa ng opisina. Si Sebastian naman nakatayo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatanaw sa labas habang hawak ang isang baso ng whiskey na hindi naman niya iniinuman. Hindi ko sila kukunin sa iyo, Celeste. Basag na Sebastian sa katahimikan. Mababa ang kanyang boses, wala nang galit na narinig kanina. Lumingon si Celeste, bakas pa rin ang pamamaga ng mga mata. Kung ganon, anong plano mo, Sebastian? Ngayong alam mo na ang katotohanan? Humarap ang bilyonaryo sa kanya. Nawalan ako ng 6 na taon sa buhay ni Leo at Luna. Hindi ko nahahayaan na madagdagan pa yon. Gusto kong maging bahagi ng buhay nila bilang ama nila. At higit sa lahat, nalaman ko mula sa ulat ng investigator ang tungkol sa sakit sa puso ni Luna. Napatitig si Celeste sa kanya. Ang kalusugan ni Luna ang kanyang mahalagang tinitingnan ng kahinaan. Kailangan niya ng espesyalistang doktor at operasyon sa ibang bansa para tuluyang gumaling, hindi ba? Patuloy ni Sebastian habang lumalapit sa mesa. Kahit doblehin ko pa ang sweldo mo rito, aabutin ka na maraming taon bago mo maipon ang halagang kailangan niya. Wala nang oras ang anak natin, Celeste.
Anong ibig mong sabihin? Kabadong tanong na Celeste. Gagawa tayo ng kasunduan. Seryosong saad ni Sebastian. Lilipat kayong tatlo sa mansyon ko. Doon kayo titira kasama ko. Ako ang magtutustos ng lahat ng pangangailangan ni Leo at Luna. Ibibigay ko sa kanilang pinakamahusay na medikal na atensyon sa buong mundo upang matiyak na gagaling si Luna. At anong kapalit? Tanong na Celeste, pilit pinatitigas ang tono. Anong hihilingin mo sa akin? Wala. Sagot na Sebastian ay kinagulat na Celeste. Hihilingin ko lang na hayaan mo kong maging ama sa kanila ng buong buo. Sa harap ng mga tao, titira ka doon bilang personal assistant ko na may stay-in arrangement para sa mga anak mo. Sa loob ng mansyon, pamilya tayo. Walang agawan ng karapatan. Gagawin natin to para sa mga bata. Napatitig sa Celeste sa sahig. Nagtatakbo ang kanyang isip at ang puso. Ang lipat sa mansyon ng isang Sebastian Williams ay nangangahulugan na tuluyan ng magbabago ang kanilang tahimik na buhay. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Luna tuwing hinahapo ito sa paghinga at ang pangarap ni Leong magkaroon ng isang ama, alam niya wala siyang karapatan na maging madamot. Paano kung nalaman ng media? Paano magiging reaksyon ng mga tao sa kumpanya mo? Tanong muli na Celeste. Ako ang bahala sa kanila. Walang po pwedeng bumalot o sumira ng pamilya ko. Mariing sagot ni Sebastian na may kasamang otoridad. Lumapit siya kay Celeste, nilahad ang kanyang kamay. Para kay Luna, Celeste, pumayag ka na. Tiningnan na Celeste ang malaking palad ng lalaki. Pagkatapos na isang malalim na buntong hininga, dahan-dahan niyang pinatong ang kanyang kamay dito. Para sa mga bata, Sebastian, pupayag ako? Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Ang kasunduang to ay maaaring nagsimula sa isang obligasyon at pangangailangan. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Sebastian, alam niya, ito na ang unang hakbang upang di na muling makalayo sa kanya ang babaeng 6 na taon niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Naging mabilis sa mga pagbabago ng buhay ni na Celeste sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng mga Williams sa Forbes Park. Unti-unti natutong makibagay ang kambal. Nung una, binalot ng takot si Celeste na baka mailang ang mga bata, ngunit laking gulat niya sa bilis ng pag-angkop ng mga ito, lalo na dahil sa hindi inaasahang pagbabago kay Sebastian. Ang CEO na kilala sa buong mundo bilang malamig, walang puso at nakakatakot ay tila ba natutunaw na parang yelo tuwing kaharap ang kambal. Di ganyan ang paghawak ng paintbrush, Leo. Dapat maluwag lang kapit mo para mas mabilis mong maiguhit ang gulong ng kotse. Malambing na saad ni Sebastian habang nakaupo sa sahig ng malawak na playroom. May mantsa ng watercolor ang kanyang mamahaling polo shirt. Ganito po ba, Papa? Tanong ni Leo. Napatigil si Sebastian sa salitang Papa. Isang mainit na pakiramdam ang agad na sumakop sa kanyang dibdib. Ngumiti siya at tinaplos ang buhok ng anak. Oo, ganyan nga. Ang galing mo. Sa kabilang bahagi ng kwarto, karga-karga naman niya si Luna na tawa ng tawa habang nilalaro ang korbata ng bilyonaryo. Dahil sa mga pinaka-mahuhusay na doktor na ipinatawag na Sebastian mula sa United States, unti-unti nang sumisigla ang kulay ng balat ni Luna at nabawasan ang paghingal nito habang inihanda ang schedule ng kanyang operasyon. Nakatayo lang si Celeste sa may pintuan, tahimik na pinapanood ang tagpong yon. May kung anong emosyon ang umaplos sa kanyang puso. Ang lalaking akala niya ay gagamitin lang ang kapangyarihan para maghari-harian ay nagpapakita ng isang bersyon na hindi niya akalaing umiiral. Isang mapagmahal at responsableng ama. Nang mapansin siya ni Sebastian, binaba nito si Luna na kasalukuyang abala sa paglalaro kasama si Leo. Tumayo ang bilyonaryo at lumapit sa kanya. Masyado ka namang seryoso dyan. May problema ba sa mga bata? Bulong na Sebastian, sapat lang para marinig ni Celeste. Nawala ang formalidad sa pagitan nila tuwing silang dalawa na lamang. Wala naman. Nagpapasalamat lang ako sa ginagawa mo para sa kanila. Tapat na sagot ni Celeste. Napatingin sa sahig para itago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hinawakan ni Sebastian ang baba ni Celeste. Marahang tinaas ang mukha nito upang magtagpo ang kanilang mga mata.
Ginagawa ko to dahil mga anak ko sila, Celeste. At ginagawa ko rin to dahil sa'yo. Napatitig si Celeste sa lalaki. Ang mga mata ni Sebastian ay hindi nagtatago ng anuman. Malinaw na nakasulat doon ang isang matinding damdamin na higit pa sa simpleng obligasyon ng isang magulang. Sa mga sumunod na gabi, habang magkasama silang nagbabantay sa pagtulog ng kambal, unti-unti naglalapit ang kanilang mga puso. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga nakaraang taon na nawala sa kanila. Ang atraksyong nagsimula sa isang gabi ng pagkakamali ay unti-unting nagbago. Pinalitan na isang mas malalim at totoong uri ng pag-ibig. Hindi na lang to dahil sa mga bata. Sa tuwing magkatabi sila sa hapagkainan o magkakasalubong ang kanilang mga titig sa loob ng mansyon, alam ni na Celeste at Sebastian na ang tadhana ay mas may malaking plano sa kanilang dalawa. Ang marupok na ugnayan unti-unti tumitibay. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan may isang madilim na anino mula sa nakaraan, ang nag-aabang ng pagkakataon upang sila ay wasakin. Habang unti-unting nabubuo ang pangarap ng pamilya sa loob ng mansyon, isang madilim na anino mula sa nakaraan ni Celeste ang muling sumulpot upang maghasik ng kaguluhan. Si Marcos, ang kanyang ex-boyfriend na nagtaksil sa kanya 6 na taon nang nakakalipas, ay matagal nang lubog sa utang dahil sa sugal at maluhong bisyo. Isang gabi, habang nagiinuman sa isang bar sa Makati, nakita ni Marcos sa isang post sa isang tanyag na showbiz at business blog. Bagaman walang opisyal na kumpirmasyon, mayroong kumakalat na chismis na ang bilyonaryong si Sebastian Williams ay may stay-in na babae at 2 bata sa kanyang mansyon. Nalakip sa artikulong isang malabong litrato ni Celeste habang papasok sa sasakyan ng mga Williams. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Celeste to, bulong ni Marcos. Nanlaki ang mga mata sa kasakiman. Ang kapal ng mukha ng babaeng to. Habang naghihirap ako, nakakapit na pala siya sa isang bilyonaryo. Ginamit ni Marcos ang natitira niyang pera para mag-imbestiga. Di siya nahirapan dahil sadyang naging maingat naman si Celeste noon. Madaling makuha mga impormasyon sa lumang neighborhood kung saan sila tumira ng kambal. Nalaman niya ang tungkol kina Leo at Luna at ang katotohanan ng 6 na taon na ang mga ito. Kinabukasan, habang pabalik si Celeste sa opisina matapos bumili ng tanghalian para kay Sebastian, isang lalaki ang biglang humarang sa kanyang daan sa gilid ng gusali ng Williams Enterprises. Long time no see, Celeste. Ang yaman na natin ngayon na. Napatigil si Celeste. Binalot siya ng matinding kilabot nang makilala ang boses at mukha ng lalaki. Si Marcos. Losyang na ito, magulo ang pananamit, may bakas ng bisyo sa mukha, ngunit naroon pa rin ang mapang-aping ngiti nito. Marcos, anong ginagawa mo rito? Hakbang paurong na saan ni Celeste. Mahigpit na niyakap ang kanyang bag. Huwag ka nang magmalinis, Celeste. Nalaman ko ng lahat. Nakangising lumapit si Marcos. Binaba ang boses ngunit puno ng pananakot. Ang kambal mo, 6 na taon na sila, hindi ba? Ibig sabihin na buo sila nung gabing maghiwalay tayo at ngayon nakatira na kayo sa mansyon ng bilyonaryong si Sebastian Williams? Wala kang pakialam sa mga anak ko. Umalis ka na kung ayaw mong ipatawag kong security. Matapang na sagot ni Celeste bagaman sa loob-loob niya nanginginig na siya sa takot. Talaga? Sige, ipatawag mo, hamon ni Marcos. Pero sisiguraduhin ko muna na handa kang makitang mukha mo sa lahat ng pahayagan at balita sa telebisyon. Isang tawag ko lang sa media, sasabihin ko sa buong mundo ang totoo na isa kang gold digger. Pinalabas mong anak ng bilyonaryo ang mga anak mo para pirahan siya. Tingnan natin kung hindi ka itapon ni Sebastian sa kalsada kapag nalaman niyang ginagamit mo lamang siya. Nagsisinungaling ka. Anak sila ni Sebastian, sigaw ni Celeste. Tuluyan ang naluha sa tindi ng galit. Patunayan mo sa media, tawa ni Marcos. Ganito na lang, Celeste, madali akong kausap. Bigyan mo ko ng 50 milyong piso, 50,000 mula sa pera ng bilyonaryo mo. At mananahimik ako habang buhay. Kung hindi, sisirain kong buhay mo at ang mga anak mo. Bago pa makasagot si Celeste, mabilis tumalikod si Marcos at sumama sa dagsa ng mga tao. Iniwan si Celeste nanginginig at halos di makahinga sa tindi ng takot.
Di alam ni Celeste na ang banta ni Marcos ay simula pa lang na isang mas malaking sabwatan. Sa di kalayuan sa loob ng isang nakaparadang itim na kotse, may isa pang lalaking lihim na nanonood sa kanila habang nakangiti na may kasamang masamang balak. Si Ethan, ang kapatid sa ama ni Sebastian na matagal nang naghahanap ng paraan upang mapabagsak ang bilyonaryo. Hindi pinalampas ni Ethan ang pagkakataong nakita niya. Bilang kapatid sa ama ni Sebastian, matagal na siyang nagpupuyo sa galit dahil sa lilim ng kapangyarihan nito. Para kay Ethan, siyang dapat na namumuno sa Williams Enterprises at ang paglitaw ng isang sekretarya at mga one-night twins nito ay isang malaking banta sa kanyang pangarap na makuha ang buong pamilya at kumpanya. Nang gabing yon, lihim pinatawag ni Ethan si Marcos sa isang tagong VIP lounge sa lungsod. "Sino ka ba? At bakit mo ako'y pinatawag dito?" May pagkaalinlangang tanong ni Marcos habang patingin-tingin sa marangyang paligid. Nilapag ni Ethan na isang bag na naglalaman ng bundle ng mga sariwang 500,000 piso sa ibabaw ng lamesa. "Ako si Ethan Williams, kapatid ng lalaking kinatatakutan ng ex-girlfriend mo." Nakangising pakilala ni Ethan. "Nakita ko ang pag-uusap ninyo ni Celeste kanina at mukhang pareho tayo ng gusto. Marcos, ang pera at ang pagbagsak ni Sebastian." Nanlaki ang mga mata ni Marcos na makita ang pera. Agad na sumilay ang kasakiman sa kanyang mukha. "Anong kailangan kong gawin? Masyadong maliit ang 50 milyon na hinihingi mo kay Celeste. Kung tutulungan mo ako, masigit pa dyan na makukuha mo." Palimula ni Ethan habang nagsasalin ng alak. "Gusto kong sirain ang tiwala ni Sebastian kay Celeste. Si Sebastian may isang malaking kahinaan, ang trauma sa pagtataksil. Kapag naniwala siyang ginagamit at niloloko lang siya ni Celeste, itataboy niya ito at doon magkakagulo ang kumpanya. Mabilis na buo ang maitim na plano ng dalawa. Ginamit ni Ethan ang kanyang posisyon bilang board member ng kumpanya para pasukin ang computer system ng shipping division. Palihim niyang kinuha ang mga pinaka-confidential na dokumento tungkol sa darating na multi-billion merger ng Williams Enterprises. Pagkatapos, gamit ang duplicate key ng opisina ni Celeste na nakuha ni Ethan sa isang tauhan, pumasok si Marcos sa executive floor. Habang 10 oras ng gabi kung kailan walang tao, pinasok nila ang isang USB drive na naglalaman ng mga ninakaw na dokumento sa ilalim ng mismong lamesa ni Celeste at nag-iwan din sila ng mga peking bank transfer documents sa kanyang drawer na nagpapakita ng di umano ay nakatanggap sa Celeste ng milyon-milyong piso mula sa karibal ng kumpanya ng mga Williams. "Sigurado ka bang gagana to?" tanong ni Marcos habang maingat na isinasara ang drawer ni Celeste. "Hindi pa sa gagana, higit pa," tawa ni Ethan na ang mga mata puno ng pood. Si Sebastian ay mapusok kapag usaping tiwala na ang nasira. Bukas ng umaga kapag sumabog ang balita na nalik ang mga dokumento sa kalaman, lahat ng ebidensya ituturo sa ex-girlfriend mo at sisiguraduhin kong walang matitira sa marupok nilang ugnayan. Habang natutulog ng mahimbing si Celeste sa mansyon kasama ang kambal, walang kamalay-malay ang dalaga na ang bitag tuluyan ng sumara sa kanyang leeg. Ang pag-ibig na bago pa lamang umuusbong sa pagitan nila ni Sebastian ay nakatakdang harapin ang pinakamalaking pagsubok nito. Isang matinding unos ang yumanig sa Williams Enterprises kinaumagahan. Pagkabukas pa lamang ng merkado, bumagsak ng 10% ang stocks ng kumpanya matapos mailathala sa mga pahunaing payagan at business vlogs ang pinaka-confidential na detalye na darating ng bilyong pisong merger ng kumpanya. Sa loob ng CEO office, nagpupuyos sa galit si Sebastian habang nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Sa kanyang harapan ay ang kanyang kapatid sa ama na si Ethan, na may suot na mapagkunwaring nag-aalalang mukha kasama ng head ng IT security. "Paano nangyaring nag-leak ang mga dokumentong yan? 5 tao lang ang may access sa file na yan?" Bulyaw ni Sebastian. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatakbo sa kaba ng mga staff sa labas. "Brother, huminahon ka," seryosong saad ni Ethan.
Pinaimbestigahan ko na sa IT division kung kaninang computer nagbula ang huling access. Gabi bago ang leak. At masakit man sabihin pero ang IP address tinuturo ang computer ng personal assistant mo? Naniga si Sebastian. Imposible. Si Celeste walang kinalaman dito. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang mga ebidensya, sabi ni Ethan. Sabay, hudyat sa security officer. Pumasok ang mga ito sa opisina ni Celeste sa harap ni Sebastian ay binuksan ang drawer ng dalaga. Doon, tumambad ang isang itim na USB drive na naglalaman ng mga ninakaw na file. Kasamang isang bank statement sa ilalim ng pangalan ni Celeste na nagpapakita ng deposito na nagkakahalaga ng 20 milyong piso mula sa kalabang korporasyon. Eksakto naman, pumasok si Celeste sa opisina, bit-bit ang mga papeles na ipinagawa sa kanya. Nang makita niya ang mga tao sa paligid ng kanyang lamesa, lalo na ang madilim na mukha ni Sebastian, biglang bumaba ang kanyang dibdib. "Sir, anong nangyayari dito?" Takang tanong ni Celeste. Hindi sumagot si Sebastian. Lumapit siya kay Celeste, ang mga mata punong-puno na matinding sakit, puot at kabiguan. Tinaas niya ang bank statement ng USB drive sa harap ng mukha ng dalaga. "Pinaliwanag mo ito sa akin, Celeste?" Malamig ngunit nanginginig ang boses na utos ni Sebastian. "Bakit nasa drawer mo ang mga dokumentong sumira sa kumpanya ko ngayon? At para saan ang 20 milyong piso na ito?" Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Kinuha niya ang papel at mabilis tong binasa. Hindi akin to. Bilyonaryo ka, Sebastian. Alam mong hindi ko gagawin to. Hindi ko alam kung paano napunta ang mga yan sa drawer ko. Huwag ka nang magpalusot, Celeste. Singit ni Ethan na may mapanuring boses. Matagal ka ng single mother na naghihirap at bigla kang pumasok sa kumpanya. Ginamit mo lang ang mga bata para mapalapit sa kapatid ko at nakawin ang mga sikreto namin para ibenta sa kalaban. Hindi totoo yan, Sebastian. Maniwala ka sa akin. Umiiyak na pagmamakaawa ni Celeste. Hinawakan niya ang braso ni Sebastian. "Mahal kita. Mahal ko ang pamilya natin. Hindi ko kayo ipagpapalit sa pera." Subalit ang trauma ni Sebastian mula sa nakaraan, kung saan ang sarili niyang ina at mga dating pinagkakatiwalaan, paulit-ulit siyang niloko dahil sa pera at tuluyan ng sumakop sa kanyang lohika. Ang galit at pagtataksil ay muling sumabog sa kanyang puso. Marahas siyang tinabig ng kamay ni Celeste. "Tama na, Celeste," bulong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay patay at walang emosyon. Akala ko ang gabing yon 6 na taon nang nakakalipas ay tadhana, pero mukhang tama nga si Ethan. Binalikan mo lang ako para sirain at perahan ang buhay ko. Gagamitin mo lang bakot ang mga anak natin? Ang mga salitang iyon mula kay Sebastian ay tila isang kutsilyo na bumagsak ng paulit-ulit sa puso ni Celeste. Ang kawalan ng tiwala ng lalaking binuhat niya ng buong pag-ibig sa nakalipas na buong linggo ay tuluyang nawasak sa kanyang pag-asa. "Kung ganyan ang tingin mo sa akin, Sebastian, wala na tayong dapat pag-usapan," sabi ni Celeste sa gitna ng kanyang higbi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at buong tapang na tumingin sa bilyonaryo. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa lalaking wala namang tiwala sa akin." Di na nag-aksaya ng panahon si Celeste. Mabilis siyang lumabas ng opisina, sumakay ng taxi patungo sa mansyon. At bago pa man makauwi si Sebastian, mabilis niyang inimpake ang kanilang mga gamit. Kinuha niya sina Leo at Luna mula sa kanilang mga silid at tuluyang umalis. Iniwan ang warangyang buhay na akala niya ay maghahatid sa kanila ng isang masayang bukas. Mabilis pinatakbo ni Celeste ang mga paa palayo sa mansyon ng mga Williams. Sa tindi ng sakit at kahiyang inabot niya mula kay Sebastian, wala siyang ibang naisip kundi itago ang kanyang mga anak sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Dinala niya sina Leo at Luna sa isang lumang bahay, bakasyonan sa isang liblib na bayan sa Laguna. Isang ari-arian na pagmamay-ari ng yumaang tiyahin ng kanyang matalik na kaibigan. "Mama,
Bakit po tayo umalis kay Papa? Tanong ni Luna habang nakaupo sa isang lumang silya. Hawak ang dibdib na bahagyang sumasakit dahil sa pagod sa biyahe. Pinilit na Celeste ngumiti habang pinupunasan ang sariling mga luha. Nagbabakasyon lang tayo, nak. Huwag kang mag-alala. Bibili si Mama ng gamot mo mamaya. Si Leo naman tahimik lang na nakatingin sa ina. Lumapit ang bata. Hinawakan ng malamig na kamay ni Celeste. Mama, alam kong hindi ka gumawa ng masama. Si Papa ang mali kasi pinaiyak ka niya. Bago pa man makasagot sa Celeste, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog sa pintuan ng lumang bahay. Nawasak ang pinto. Pumasok ang 3 armadong lalaki, kasunod sina Marcos at Ethan. Nalaki ang mga mata ni Celeste sa matinding sindak. Agad siyang binalot ng kanyang katawan ang kambal sa likod niya. Marcos, Ethan, paano niyo kami nahanap? Sigaw ni Celeste habang nanginginig ang buong katawan. Masyado kang madaling matunton, Celeste. Nakangising banta ni Ethan habang may hawak na baril. Akala mo ba hahayaan ka lang naming umalis matapos magandang palabas sa opisina? Gagamitin ko ang mga anak mo para tuluyan makuha ang Williams Enterprises mula sa tanga kong kapatid. Huwag mong saktan ng mga anak ko, pakiusap. Pagmamakaawa na Celeste, ngunit marahas siyang tinulak ng mga tauhan ni Ethan. Sinalubong ni Marcos ang kambal, binuhat ang mga ito kahit nagpupumiglas at umiiyak ang mga bata. Mama! Mama! Patuloy na tili ni Luna na nagsisimula ng mahirapan na huminga. Si Leo naman sinubukang kagatin ang kamay ni Marcos ngunit mabilis tong pinigilan ng mga suspect. Kinulong at tinali ng mga tauhan ni Ethan si Celeste sa isang silya sa loob ng madilim na kwarto ng bahay. Dito ka lang, Celeste. Manood ka kung paano kuwawa sa akin ang bilyonaryo mo. Tawa ni Ethan bago isinara ang pinto. Iniwan ni Celeste na humahagulhol sa dilim at nagmamakaawa para sa kaligtasan ng kambal. Samantala, sa opisina ng Williams Enterprises sa Maynila, balisa at hindi mapakali si Sebastian. Isang gabi nang nakalipas mula nang umalis si Celeste, ngunit ang bawat sulok ng mansyon ng opisina ay nagpapaalala sa kanya ng bango at ngiti ng dalaga. Biglang bumukas ang pinto, humahangos na pumasok ang kanyang personal investigator na si Gabriel. Sir Sebastian, may mahalagang balita. Hinihingal na saan ni Gabriel sabay lapag na isang bagong ulat sa isang laptop. Inosente si Miss Celeste. Nakuha namin ang totoong kuha ng CCTV mula sa IT department on third-party server. Si Ethan na nag-login gamit ang account ni Celeste gabi bago ang leak. At may kuha rin ng dashcam sa labas na nagpapakita kasama niyang isang lalaki na nagkangalang Marcos upang maglagay ng peking ebidensya sa drawer ni Celeste. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Sebastian. Ang kanyang puso binalot ng matinding pagsisisi at galit sa sarili. Diyos ko, anong nagawa ko? Bulong niya, napasabunot sa sariling buhok. Pinagbintangan niya ang kanyang babaeng nagbigay ng pamilya at tunay na pag-ibig dahil lang sa sarili niyang mga multo ng nakaraan. Bago pa man makakilos si Sebastian, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot niya ito. Hello, Big Brother? Ang mapang-asik na boses ni Ethan ang narinig niya sa kabilang linya. Kung gusto mo pang makitang buhay ang one-night twins mo at ang magaling mong sekretarya, magdala ka ng 500 milyong piso at ihanda mong pirma mo para sa paglilipat ng kumpanya sa pangalan ko. Ipapadala ko ang lokasyon. Huwag kang magkakamaling magsama ng pulis kung ayaw mong mamatay ang mga anak mo. Namatay ang linya. Nag-DM ang mga panga ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit at determinasyon. Gabriel, ihanda ang mga tauhan. Walang po pwedeng humawak o sumakit sa pamilya ko. Ngayon din, pupuntahan natin sila. Ang gabi, sa liblib na bahagi ng Laguna, binalot na nakatutulig na dagundong ng ulan. Sa loob ng abandonadong bodega, malapit sa bahay bakasyonan, mahigpit na nakatali sina Leo at Luna sa dalawang silya. Si Luna maputlang maputla na at nahihirapan na huminga dahil sa tindi ng takot at pagod. Habang si Leo naman pilit na pinatitibay ang loob para sa kanyang kakambal. Huwag kang iiyak, Luna. Dadating si Mama. Dadating si Papa.
Bulong ni Leo bagaman may luha na rin sa kanyang sariling mga mata. Sa gitna ng kadiliman, biglang nawala ng kuryente ang buong bodega. Kasunod nito ang malalakas na kalabog at ang sigawan ng mga tauhan ni Ethan sa labas. Nawasak ang pangunahing pintuan ng bodega. Sa gitna ng usok at liwanag ng kidlat, mula sa labas, isang matangkad at matikas na figura ang pumasok, si Sebastian, kasama si Gabriel at ang mga piling tauhan ng pulisya. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit ng isang amang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Sebastian, ang lakas ng loob mong pumunta rito ng walang dala, sigaw ni Ethan mula sa itaas ng scaffolding. Sabay hila kay Marcos para harangin si Sebastian. Tinutok ni Ethan ang kanyang baril kay Leo. Isang hakbang pa, papatayin ko ang batang to. Ethan, ibaba mong baril. Ang kumpanya, ang pera ibibigay ko sa'yo, wag mo lang sasaktan ng mga anak ko, sigaw ni Sebastian. Binaba ang kanyang sariling armas bilang tanda ng pagsuko. Habang abala si Ethan sa pakikipagnegosasyon kay Sebastian, palihim na nakawala sa Celeste mula sa bahay bakasyonan matapos matanggal ang tali sa kanyang mga kamay gamit ang isang kalawanging pako. Patakbo siyang pumasok sa silid ng bodega. Nang makita niyang pagkakataon, buong lakas niyang tinulak ang isang mabigat na kahoy na estante patungo sa direksyon ni Marcos na siyang humahawak sa tali ng kambal. Bitawan mo ang mga anak ko, sigaw ni Celeste. Napatumba si Marcos dahil sa gulo na wala ng konsentrasyon si Ethan. Walang hiya ka? Bulyaw nito at agad ipinaling ang baril kay Celeste upang barilin ang dalaga. Celeste, dapa! Sigaw ni Sebastian. Dalawang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ngunit hindi si Celeste ang natamaan. Sa isang iglap ng segundo, mabilis na tumakbo sa Sebastian, hinarangan ng sarili niyang katawan si Celeste. Sinalon ng dibdib at balikat ng bilyonaryo ang mga batang nakalaan para sa babaeng mahal niya. Bumagsak si Sebastian sa semento, dugo-ang-dugoan. Kasabay nito ang pagpasok ng mga pulis na tuluyan bumaril at umaresto kina Ethan at Marcos. Sebastian! Hindi Sebastian, pakiusap, gumising ka! Hysterical na lumuhod si Celeste sa tabi ng dugoang katawan ni Sebastian habang mabilis namang kinalaga ni Gabriel ang nanginginig na kambal. Papa! Papa! Umiiyak na ring tumakbo ang kambal patungo sa kanilang kama. Nangihinang tinaas na Sebastian ang kanyang dugoong muka at tinaplos ang pisngi ni Celeste. Patawad. Patawad kung hindi ako naniwala sa'yo. Mahal kita, Celeste. Mahal ko ang pamilya natin. Bulong ng bilyonaryo bago tuluyang pinikit ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Pagkalipas ng 3 buwan, maliwanag ang sikat ng araw sa hardin ng mansyon ng mga Williams. Maririnig ang masasayang tawanan ng 2 bata na naghahabulan sa malawak na damuhan. Si Luna, na sumailalim sa isang matagumpay na operasyon sa puso sa tulong ng mga pinakamagagaling na doktor sa Amerika, ay masiglang-masigla na at wala ng bakas ng sakit. Si Leo naman ay masayang nagpapatakbo ng kanyang remote-controlled car. Sa may balkonahe nakatayo si Celeste habang nakatanaw sa kanila. May isang pares na mga braso ang dahan-dahang bumigkis sa kanyang bewang mula sa likuran at isang mainit na halik ang lumapag sa kanyang balikat. Si Sebastian, bagaman may kaunting peklat pa sa kanyang dibdib mula sa operasyon, ganap na siyang nakarecover at mas masigla kaysa noon. Anong iniisip ng aking magandang asawa? Malambing na bulong na Sebastian sa kanyang tenga. Lumingon si Celeste at ngumiti. Sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Iniisip ko lang kung gaano kamisteryoso ang tadhana. Akala ko nung una ang gabing yon, 6 na taon nang nakakalipas, ay isang malaking pagkakamali na sisira sa buhay ko. Pero ngayon, dito pala tayo dadalhin. Humarap si Sebastian sa kanya at tinawakan ang kanyang 2 kamay. May suot na silang pareho ng kumikinang na mga singsing mula sa kanilang pribadong kasal nung nakaraang buwan. Hindi yon pagkakamali, Celeste. Yon ang simula ng kwento natin. Seryoso at puno ng pag-ibig na saan ni Sebastian. Nawalan man tayo ng oras sa nakaraan. Binuhos ko naman ang buong buhay ko para sa kinabukasan ninyo. Papa, Mama, halina po kayo dito, maglalaro tayo. Sigaw ni Luna mula sa malayo, habang si Leo kumakaway din sa kanila.
Nagkatitigan sina Celeste at Sebastian. May ngiti ng wagas na kaligayahan sa kanilang mga labi. Sabay silang naglakad pababa ng balkonahe patungo sa kanilang mga anak. Ang mga one-night twins na nagpabago sa kanilang mundo at ang patunay na ang tunay na pag-ibig kailanman ay hindi nakakalimot. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nung madilim na gabi sa Laguna. Sa loob ng Williams Enterprises, tuluyan ang naging tahimik at matatag ang pamumuno ni Sebastian. Si Ethan at Marcos ay nabulok na sa kulungan at ang kumpanya ay mas lumago pa sa ilalim ng pamamahala ng bilyonaryo na mas naging inspirasyon ngayon sa pagtatrabaho dahil sa kanyang pamilya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay di makikita sa mga financial reports ng kumpanya, kundi sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Gabi na at tahimik ang buong bahay. Pumasok si Celeste sa silid ng kambal upang tingnan ang mga ito. Nakita niya, mahimbing na natutulog si Luna habang yakap ang kanyang paboritong pink na oso. Samantalang si Leo natutulog na, may hawak na maliit na blueprint ng isang building. Isang katangiang nakuha nito sa kanyang ama na mahilig din sa arkitektura at real estate. Hinalikan ni Celeste ang noo ng dalawa bago dahan-dahang isinara ang pinto. Pagkaikot niya sa malubong sa kanya, ang nakangiting mukha ni Sebastian na nakasandal sa pader ng hallway. Nakakasual na suot at mas relax kumpara sa kanyang aura sa opisina. Tulog na ba ang mga boss ng buhay natin? Biro ni Sebastian habang dahan-dahang lumalapit at ipinupulupot ang kanyang mga braso sa bewang ni Celeste. Oo, napagod sa maghapong paglalangoy sa pool. Tumawa ng pamilyar si Celeste at isinandal ang kanyang ulo sa matikas sa dibdib ng asawa. Ikaw, bakit gising ka pa? Akala ko ba tapos mo na mga binabasa mong reports? Di ako makatulog nang wala ka sa tabi ko, malambing na sagot na Sebastian. Nilapit niya ang kanyang mukha, ninakawan na isang mabilis na halik ang mga labi ng asawa. At saka, may gusto akong ibigay sa'yo. Kumunot ang loob ni Celeste. Ano yun? Kakagaling lang natin sa anibersaryo ng kasal natin o isang linggo May regalo ko na naman. Imbes na sumagot, dinala siya ni Sebastian sa kanilang malawak na silid. Doon, sa ibabaw ng kama ay may nakapatong na isang maliit, makintab na puting kahon na may pulang ribbon. Buksan mo, pag-aya ng bilyonaryo habang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, lumapit si Celeste, binuksan ang kahon. Inasahan niyang isang mamahaling alahas o titulo ng lupa ang laman noon. Ngunit laking gulat niya na makitang isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol. Kulay puti at may bordang maliit na korona. Sa tabi nito ay isang positibong pregnancy test stick. Napatakip ng bibig si Celeste. Ang mata biglang napuno ng luha sa labis na kagalakan. Sebastian, nakuha ko ang resulta mula sa family doctor natin. Kaninang hapon bago ko umuwi, nakangiting saad ni Sebastian habang sariling mga matay may bakas na matinding emosyon. Lumuhod siya sa harap ni Celeste, dahan-dahang ipinatong kanyang palad sa patagpang tiyan ng asawa. Magiging kuya at ate na, sina Leo at Luna. At sa pagkakataong to, Celeste, hindi ko na palalagpasin ang kahit isang segundo. Sasamahan kita sa bawat check-up, sa bawat pagkahilo at ako ang unang sasalubong sa kanya sa mundong to. Napaiyak si Celeste sa tindi ng kaligayahan. Hinilan niya si Sebastian paitaas at isinubsob ang mukha sa leeg nito. Salamat, Sebastian. Salamat sa pagdating sa buhay namin. Ako ang dapat magpasalamat, Celeste, bulong na Sebastian habang mahigpit na yakap ang asawa. Binigyan mo ng buhay ang isang malamig na mundo na tulad ng sa akin. Mula sa isang gabi ng pigati at pagkakamali hanggang sa mga taon ng pagtatago at takot, ang kanilang mga landas ay pinagtagpo ng tadhana, hindi upang magkasakitan, kundi upang maging buo. Habang ang ulan sa labas marahang pumapatak, sa loob ng silid naghari ang init ng isang bagong simula. Isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang magsisimula. Di na bilang mga estranghero ng nakaraan, kundi bilang isang pamilyang binuo ng wagas na pag-ibig at hindi na muling mawawasak kailanman.